Hello mga langga, good morning. For today's video, pag-usapan natin yung cash advance. Ano nga ba yung cash advance? Yung cash advance mga langga is feature ng credit card natin. Iba yung cash advance sa mga sa mga empleyadong nagka-cash advance sa sahod nila, sa employer nila, ganun iba yon. Okay. Ang cash advance na to is about the cash advance ng credit card. Yung purpose po nito is if ever na short ka ng pera or kailangan mo ng emergency fund kasi may kailangan kang bayaran, may kailangan kang whatever, basta emergency fund siya. And paano mo malalaman kung magkano yung ika-cash advance mo sa credit card mo? Usually mga langga, makikita mo yun sa statement of account mo. Yung SOA na monthly mong nare-receive pag regarding sa usage mo, ganyan-ganyan. For the credit card holders, for sure familiar kayo sa SOA natin or sa statement of account, no? So doon mo siya makikita kung magkano, or if ever bago yung card mo, naka-indicate na doon kung magkano yung cash advance limit na available. Okay? So paano kung hindi mo alam yung amount? Tawag ka sa customer service ng credit card mo. Makikita mo yung number po ng customer service sa likod ng credit card mo. Nandun, may maliit na nakasulat doon. Nandun yung customer service ng credit card mo. So tawag ka doon para malaman mo kung magkano yung pwede mong i-cash advance. And paano kung alam mo na, paano mo siya makukuha? Yung options mga langga is first, merong mga credit card companies na pinapadalhan ka na ng credit card PIN. Okay, yung purpose ng PIN is, yun nga, pag magka-cash advance ka, saan mo siya pwedeng gamitin? O saan ka pwedeng kung may PIN ka na, saan mo na siya pwedeng isuksok? Sa ATM natin. Suksok mo doon, tapos may feature doon sa ATM na credit card, cash advance, ganyan-ganyan. Depende po sa bangko ha. Depende sa bangko. So, paano mo malalaman? Siyempre, magtanong po kayo sa bangko nyo kasi hindi po lahat pare-parehas ng process. May iba na priority nila yung convenience ng kliyente nila. So, pwede kang mag-over the counter. Yung iba naman, kung wala masyadong physical branches, nagpapadala na sila ng PIN or itatawag mo yung PIN para malaman mo yung PIN. Ganon. Hindi lang ako sure for the PIN kung ibibigay nila sa'yo, excuse me, over the phone. Na-experience ko kasi before sa isang client namin na tumawag siya, tapos pinadala pa sa kanya. So, hindi siya agad-agad. So, I suggest mga langga, kung hindi mo pa kailangan ngayon, and feeling mo, gagamitin mo in the future, much better, tawagan na sa customer service para malaman mo yung PIN mo. Okay? For the credit card ha, huwag kayong malito kasi iba yung credit card, iba yung debit card. Yung debit card is para dun sa account mo na nasa bangko. Yung credit card is yung credit card na pwede natin, ayun yung pinapadala sa'yo na pwede kang mangutang, ganyan. Okay. So, the next option is, merong bank like RCBC. Pag may credit card ka na, punta ka sa branch, any branch, inform ka sa kanila na gusto mong mag-avail ng cash advance. Ang gagawin nila, tatawag sila sa designated or sa customer service na nag-handle ng cash advance, kakausapin yon. Ikaw, syempre, kasi ikaw ang account holder, i-verify yung ganyan. Basta i-verify yung information mo kung ikaw talaga yung nagka-cash advance. So, may bibigay silang PIN or whatever, kung ano man yung process ng bangko. Bibigay nila yan sa branch personnel and sa'yo, ibibigay nila yung amount, and then present ka ng ID mo. Syempre, always bring your ID pag magtatransact po tayo sa bangko kasi si bangko, ang verification nila na ikaw talaga yung kausap. Kasi hindi lahat ng bangko na nagte-take ng photo or nagpapasubmit ng 1x1 picture, 2x2 picture, or whatever. May mga bangko na pirma lang, ganyan, walang picture. So, better talaga mga langga, bring ka lagi ng ID mo. So, yun, ang gagawin is mag-over the counter ka. So, yun mga langga.
I'm not sure yet kung ano pang ibang option. So if ever sa mga card holders natin na nakapag-avail na ng cash advance, if meron kayong experience other from my mentioned options, please share it sa comment section natin, no, para mai-share natin sa mga langga natin na walang idea kung papaano, no, kasi kung kunwari hindi makatawag, whatever, ganyan. And paano siya babayaran? Okay, ito yung magandang part. Dito magkakaalaman. So, yung cash advance mga langga, hindi siya katulad sa mga cash loan or cash loan na may option kang tenure. For example, 6 months, 12 months, 1 year, 2 years, 3 years, ganyan. Wala siyang option na ganun. Kasi yung cash advance mga langga, since emergency, emergency feature, parang pwede siya emergency fund mo. The next month or yung pagdating ng billing mo, next billing, kung hindi ka, for example, umabot sa cut-off, yung cut-off na sinasabi ko, alam ko may video na ako sa ganyan. So, for example, hindi siya umabot sa, for example na lang, umabot siya sa cut-off mo. So, pag nag-reflect na siya sa statement mo, automatically, babayaran mo siya. Ang pagkakaalam ko po sa cash advance, aside from the interest, meron pa pong processing fee yan. Okay? So, much better para hindi kayo magulat-gulat kung magkano kailangan yung bayaran. I-inform nyo or i-inquire nyo kung ano yung mga dapat bayaran, mga kailangan bayaran, ano yung nandoon. Pag nag-avail ka, ano yung mga magkano yung kailangan mong bayaran. Okay? Para hindi kayo magulat-gulat. Ay, ang alam ko, hiniram ko 10,000 na iba. Bakit yung binayaran ko 10,000 plus? Ganyan. Okay? So, kailangan mga langga, before ka mag-avail ng kung ano man dyan sa credit card mo, much better to inquire para hindi ka magulat-gulat. Ang hirap niyan kapag nagulat ka tapos makikipag-away ka pa, yun na yung nasa terms and condition ng credit card. Ang mali mo, hindi ka nagtanong. That's right! So, okay, laging magtanong, laging magbasa, laging i-inquire bago mag-avail. And then, ano pa ba? Saan siya pwedeng bayaran? So, kahit mag-cash advance ka mga langga, kung paano ka magbayad ng credit card mo, ganun pa rin yung way mo ng pagbayad. Paano naman kung first time mo, no? First time mo, tapos hindi ka pa familiar kung paano siya babayaran. You have the options to go to the branch, pay over the counter, or kung may online banking ka, tapos may source account ka naman na pagkukuhanan, online banking payment. Okay? Bills payment, ganyan-ganyan. So, yun lang mga langga. Sana'y malinaw sa inyo yung video na to and sana'y nakatulong ito. If ever may questions kayo, feel free sa pag-comment sa ating comment section. And if nakatulong sa inyo yung video na to, please do like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. And click the notification bell para po ma-notify kayo sa aking next videos. See you again on my next video mga langga. Bye-bye!